Ano ang banggit sa atin pong pagbasa? Sinumbatan sila. Sa kabila ng mga himala at magagandang bagay na ginawa ng Panginoon sa kanila, hindi ito nag-udyok sa kanila na magbalik loob sa ating Diyos. Sa kagandahang loob na ipinamalas at ipinakita sa kanila ng Diyos, ang dapat nating ginagawang tao, bagamat hindi tayo deserving, hindi tayo karapat-dapat sa kagandahang loob, sa kabutihan ng Diyos na ginagawa sa atin, ay dapat ipagpasalamat natin yun sa Diyos. Yes! Ito ang dapat na maging dahilan ng ating pagbabalik, ng ating pagpunta at pagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, pinapadama niya pa rin sa atin yung kanyang pagmamalasakit. Ganito yung sitwasyon na sinasabi ng Panginoon sa mga bayang ginawa niyan ng kababalaghan. At may mga banggit at bigkas pa nga na kung sa ibang bayan niya ito ginawa, ito pa yung naging dahilan para sila magbalik loob sa ating Panginoon. At sa bandang dulo ng ating pagbasa, sinasabi na nga na kung ito'y ginawa sa Sodoma, ay siguro'y nagbalik loob na sila. Yes! Pero kung hindi nila gagawin ang pagbabalik loob, higit pa ang kanilang sasapitin sa mga dinanas ng mga taga-Sodoma. May mga taong sa panahon natin ngayon, hindi natin binibigyan ng importansya, ng pahalaga, pero pag nawala na, saka lang natin masasabi, dapat pala binigyan ko siya ng pansin, dapat pala binigyan ko siya ng pagpapahalaga. Minsan ganun maaaring nung ang ating Panginoong Yesus ay nawala sa mga lungsod na ito na nagpadama ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoon, siguro hinanap din nila ang ating Panginoong Yesus. Ang buhay natin ay isang malaking biyaya, bigay ng Diyos sa atin, na dapat pinapahalagahan natin. Ano pa? Pananampalataya kay Kristo. Ano pa? Mga minamahal natin. Ano pa? Mga biyayang tinanggap natin, batayang kailangan. Ano yon? Mga batayang kailangan natin, mga basic need. Eh di tirahan, pagkain, kasuotan, di ba? Edukasyon, trabaho, pati panahon. Itong ibinibigay sa atin ng pagkakataon ng Panginoon na panahon para dito sa mundong ito, biyayang tinanggap natin mula sa Diyos. So ano-ano yung mga biyayang tinanggap natin mula sa Diyos? Ang buhay natin, ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang mga minamahal natin, ang mga personal at mga pangailangan natin, trabaho, edukasyon, pati itong buhay na pinagkaloob na panahon. May mga addiction ba tayong nakapagpapabingi sa atin o marahil nagbibingi-bingihan tayo? Totoo yun. May mga bagay sa mundong ito ang nagiging dahilan kaya nagiging bingi tayo sa tawag ng ating Panginoon, sa pag-aanyaya ng ating Panginoon. May mga bagay na pinagkakaabalahan tayo na nagiging dahilan kaya nagiging bingi tayo sa pagtawag at panawagan ng ating Panginoon. Kumusta na ang puso ko? Yan, tanungin natin, kumusta na ba ang puso natin? Ano ang mga nakikita ko sa kapaligiran, sa aking pamayanan, pamilya, paaralan? Sana hindi ako yung tipo ng tao na hanggang dasal na lang at bahala na sila. O nga naman, hindi tayo pwedeng puro dasal na lang tapos bahala na sila. Dapat yung ating mga dasal ay nilalakipan natin ng tulong, ng ayuda, ng gawa. Ang ating mga dasal ay dapat na mayroong kasamang paggawa, pagkilos or aksyon. Saan? Sa mga taong nakikita nating nangangailangan din ng tulong. So, sa pagsasagawa, saan ako patungo? Pa sa Diyos ba o sa pagkamakasarili? Yun yung tanong doon. Tayo ba ay may panahon at oras na inilalaan sa Diyos, para sa Diyos, sa gawain ng Diyos, para sa kaharian ng Diyos, sa pag-unlad at pagsulong ng Diyos? O puro na lamang parang para sa sarili na lamang ang ating atensyon, ang ating panahon? Kasi wala na tayong pakialam sa iba.